showbiz fanatics, pinakamatinding problema or pagsubok na kinaharap ng Tape Incorporated matapos mabawi ng TVJ ang trademark na Eat Bulaga. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, of course, sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover cards na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa ating mga videos. Matapos nga na i-announce ng TVJ alongside doon po sa email na natanggap ni Tito Sen patungkol po dito sa titulo at sa kaso na i-file ng TVJ against Tape Incorporated and GMA. Kasabay nito ay in-announce na nga nila kanina at nagpalit na sila agad-agad ng kanilang titulo. At ito'y pinangalan nilang Tahanang Pinakamasaya. So according to them, na Tape Incorporated nagbago na ng title at susunod sa korte. Which is ito po yung pinakatamang dapat nilang gawin umpisa pa lang. Isa rin sa mga pinoproblema nila ngayon dahil matapos nga na mabawi na ng TVJ ang titulo at ang trademark, pati po yung kanila pong theme song na ginawa ay hindi rin nila makanta dahil meron pong sigaw na Eat Bulaga doon. So kapag kaya po kanina while they are having an opening number doon po sa tape sa kanilang live, katulad ng inaasahan, hindi po nila nakanta yung kantang ito. At ang tawag po nila sa mga sarili nila is Lot Lot and Friends. Yun po yung sinasabi lagi ni Buboy, kaya tinatawanan na lang nila yung pagkatalo nila nilo. Pero seriously, ito na nga dahil sabi po ng inilabas na ng Marikina Regional Trial Court Branch 273 ang decision sa copyright infringement and unfair competition na isinampa ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon laban sa programa. Sabi po ni Tito Sen, nanalo tayo, atin talagang Eat Bulaga. Ito po yung masayang pahayag ng TVJ. Tayo po ay pinanigan ng korte sa ating sinasabi na tayo po ang may-ari ng Eat Bulaga. Dagdag pa ni Tito Sen matapos ngang kumpirmahin ng Marikina Court na sila talaga ang nagmamay-ari ng pamagat na Eat Bulaga. Naunang nagsalita si Vic Soto, sa kasalukuyan po ay nagmi-meeting kami tungkol sa kung anong plano for the year for 2024. Yun yung mga pinagpaplanuhan para mas mapaganda pa ang ating programang Eat Bulaga. Ngayon at exactly 4:23 PM ng hapon, kani-kanina lang, mainit-init pa. Nakatanggap po si Tito Sen ng isang email at ito po ay may kinalaman sa desisyon ng korte tungkol po sa Eat Bulaga, sabi niya. At binasa niya ang bahagi ng desisyon. Sabi diyan, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants permanently enjoining defendants Television and Production Exponent Incorporated and GMA Network Incorporated from number 1, using the trademarks of Eat Bulaga and the Eat Bulaga EB, including all the logos associated with the subject mark in its shows, program, projects, or promotion. And number 2, using the Eat Bulaga jingle song or any part of it in its show, program, projects, or promotion. Number 3, airing and broadcasting and playback of all recorded episode of Eat Bulaga show prior to May 31st, 2023, its segments or any portion thereof in all channel and platform. So, ibig sabihin, kapag sinabi po yan na hindi nila pwedeng gamitin, sabi dito, in all channel and platform. Pag sinabing platform, even the social media platform, hindi nila pwedeng gamitin yung YouTube channel. Moreover, marami pa po ring mga damages sa binanggit ang lahat po ay in favor sa atin. Pati po ang sinabi sa atin ng pursuant section 151.2 and 161 of Republic Act 8293, the Intellectual Property Office of the Philippines through its proper unit head officer is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registration in the name of the Television and Production Exponent Incorporated from its record, database, or registry to it. Yun po yung pinakalaman nung dispositive portion. Madaling salita, nanalo po tayo. So, sa
sandaling ito ay talaga namang humaharap sa pinakamabigat na pagsubok ngayon ang Tape Incorporated dahil kung matatandaan po ninyo, meron pong mga sponsors and advertisers na pumirma ng kanilang kontrata under the name of Eat Bulaga. So ang problema ngayon ng Tape, paano po nila ngayon mababawi kung sakasakali pong magkaroon ng maraming refund, no, yung mga advertisers po na nagbayad sa kanila. Kasi under the name po yan ng Eat Bulaga it's either ibibigay nila sa Eat Bulaga yun or magpapalit sila ng panibagong kontrata. Yun ay kung papayag po yung mga advertisers. Yun yung pinakamalaking problemang kinaharap nila ngayon. So dahil dyan, magbasa tayo ng mga komento ninyo. Unahin natin ang komento mula kay Mr. Manuel Ponce. Sabi niya, alam na ni Atty. Maggie yan, noon pa talo na sila sa laban. Trabaho lang talaga ni Atty. Maggie ang mag-defend sa Tape. Pero wait nyo na lang, babatiin din ni Atty. Maggie ang TBJ sa pagkapanalo. Ang sweet and simple lang ni Atty. Maggie. Hehe, love ko na siya. True. Parang talagang ang kanyang laging ginagawa, katulad po ng paglabas po ng pagkapanalo ng Tape, ang tangi niya lang sinabi, nakarating na sa kanya yung news and mag-aapela sila. So yun lang talaga, mag-aapela sila sa higher court. So mag-apela na lang na mag-apela. Sabi ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darets, congrats TBJ, Tito Sen Bossing, Master Henyo, Joey De Leon at sa lahat ng defender ng vlogger ng TBJ. At sa Atty. Buko, mabuhay tayo mga Dabber Cards. Ayan, salamat din Sir Romy. And congratulations to everyone dahil talaga namang hindi natin sinukuan. Talagang ang dami pong mga bashers, ang dami pong mga kung ano ng mga salita, no? Pero still, the truth will set us free. So yun talaga yun. And of course, another comments coming from Mr. Optimus Prime. Nako po, two kinds of attorney. Yung tama ay ginagawang mali. Number 2, ang mali ay ginagawang tama. Yan po ang karakteristik ni Atty. Maggie only in the Philippines. Ayan. So, ang kasabihan nga natin, diba, that liar or lawyers are liars. Kasi yun talaga yung trabaho nila eh. Kahit sabihin mo na ang hinahawakan nilang client is yung suspect. Diba? Pero, kahit alam nila na yun ang gumawa, gagawa pa rin sila ng paraan para i-depensa yun. Yun po yung kanilang trabaho. So, sabi naman po ni Cherry Pie Malavega, the truth is always prevail. God will make a way. The legit Dabber God since 1979. Watching Dubai, UAE. Congrats TBJ, Eat Bulaga. Ayan. Congratulations. And shout out natin lahat ng mga kababayan nating OFW. No? Lagi po silang nanonood at sumusubaybay sa mga videos po natin, sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, sa Rome, Dubai, so any part of the world. Salamat po sa inyong laging panonood. And another comments coming from one of the user. Congratulations mga idol, TBJ legit Dabber Cards. Talagang pinaboran ang totoo. Si Lord ang nagpasya na ibigay sa tunay na may-ari ang Eat Bulaga. Kaya karapat dapat lang na sila ang magwagi. Ayun. Kaya po talagang lahat po ng mga legit Dabber Cards is sobrang humanga dito po sa justice system natin sa Pilipinas dahil sinabi nila na may hustisya pa rin pala talaga. No, talagang nakuha po ng TBJ ang justice na kanila pong deserve. Sabi ni Mr. Marie Chris Galang Garcia, ang tagumpay ng TBJ and Eat Bulaga ay tagumpay nating lahat. I was born 1973. 6 years old pa lang ako may Eat Bulaga na. Bulol pa ako kung kinakanta ko jingle nila. Sobrang saya lang talaga na marinig ulit yung jingle from the original creators. Love you TBJ. Ayan, salamat po at talaga namang ramdam na ramdam po natin ang inyo pong suporta. At patuloy pa rin po natin silang suportahan sa kanilang laban. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.